Kasi ang worry ko kapag hinanap niya yung Vexana, mate-terrify siya. Feeling ko yun din yung concept kung bakit nag-Vexana. Para the moment na may Hanzong bumulusok sa'yo, Tatakutin mo. Oo, Woo! Ganun. Yung multo mismo, Tatakutin. yung tatakutin mo. Takutin mo sa sarili niyang multo. Yes. May kasama pang sound effects and, for Team Falcons. Ramdam na nila ang possible sweep. But for Twisted Minds, kailangan nilang patagalin to. Kailangan nilang makuha ang kanilang unang panalo dito sa ating liga. Let's enter the Land of Dawn. Game number 2 na po ng Best of 3 series na to. And Kyle TZ kakatapos lang mag-purple. Saan kaya ang punta nito? May layo-layo ang kanyang mga tinitignan. Kumbaga, advanced thinking here for Kyle TZ. And aside from that, balikan nga natin yung takutan serye later on na pwede nga natin i-expect. But sa ngayon, ito pa rin yung presence talaga na pag meron kang Jawhead, nakakampi. Yes. Gusto ko lang din na banggitin. Sorry. Oo. Sige, ituloy mo. Oo, okay lang. Kasi yung Jawhead talaga, ang tendency ng Jawhead, di ba, yung opposite, yun yung ililish niya para mabilis. Kaya lang, may Hanzo din yung kalaban. So, equally as fast yung rotation ng jungler. Ang ganda ng naging play doon ng Team Falcons. So, yung mga simple lang pero nakakapag-equalize ng strengths ng isang Hanzo. And may gusto akong balikan Total pinag-uusapan na rin natin yung Jawhead. Ang isa sa mga nagiging natural counter ng Jawhead dati ay ang Ruby. Na matagal na nating hindi rin nakikita sa loob ng laro. Sobrang tagal na nun, Oo, Umi, sobrang tagal na nun. Kumbaga parang pag pumasok yung Jawhead, kinakancel, di ba? Gamit yung Don't Run Wolfing. Pag nagkamali ng atake dahil sa galit, ganun. Don't Run Wolf King na lang. And usually kapag nag-Don't Run Wolf King, nakakancel yung animation ng Unstoppable Force. Very effective yon, simple pero swag. Talaga yung ganun mga kontra, kumbaga. Ay, pero hindi pa natin nakikita. And this time, may access din naman sa Unstoppable Force si Haji Z kung gusto niyang pumasok mamaya. Pero kung akong tatanungin, medyo hindi magandang nakawin yung ulti na yun. Eternal Guard na lang siguro. Much better. Pero ang bilis naman nila dito sa turtle pit na to. Ayun na nga. Sisilip pa lang sila at katulad nga nung sinabi mo, panggulo, nandun yung mga Deathly Grass na nanggagaling dito kay Few. Nabaliw agad dun si MP The King. Pati na rin yung Eternal Guard. Dalawa-dalawa yung ginamit niya. Yung trigger discipline dito ni Few ay halatang halata. Hinihintay niyang pumasok si MP The King. Isang Deathly Grass. Pag pumasok pa mas lalo, Eternal Guard. Bahala na si Batman kung kailan mabubuhay yung multo ni MP. Parang ang sabing... Wow! Ang ganda naman nung sipa dun kay GZ. Although, meron siyang purify, pero just imagine kapag naulit pa yon and nakikita natin all throughout, yun yung mga pwede nating makitang plays for Falcons. Oo, parang ang maganda dun sa sipa ni Flap at TZ, pag sinipa niya, meron pang bato galing kay Ogwen, tapos patayin sa Shokot yung ginagawa ni Few. Ano, pinapatay nila sa Shoko. Dito si James for with the first blood. Pero mukhang hindi yata nila doon basta-basta lang tatapusin ng laban. May kasama pang sticker doon si Flap TZ. Hindi lang kasi basta-basta crowd control ang meron ng Team Falcons dito. Ito yung tinatawag nating displacement kung saan yung stun ay may kasamang pangtanggal sa pwesto ng kalaban. And for Twisted Minds, naka-Fury man si Outplayed. The same could be said for Haji Z, pero kay Escalera and kay James, honestly for MP The King as well, ay pag nabalibag o nasipa, ay tuloy-tuloy na. Kumbaga parang sapilitan kang dinala sa gala na ayaw mong puntahan. Saka ito yung time na parang nadapa ka na nga, pinagulong-gulong ka pa dito ng Team Falcons. Kawawa naman yun. Sobrang malulugmok ka di ba? May sipa na nga, may ejector play pa. So ang daming kailangan i-consider na possibilities dito ng Twisted Minds. Yep, now for Team Falcon, yun lang naman yung kailangan nilang i-employ. The moment na may masipa man si Flap or may mabato man si Ogwen, kailangan maging on time lang yung pagpapatong-patong ng skills. Kasi yun yung activity. Kakasabi pa lang natin, ejector play pa lamang yon, pero ready to rumble na agad dito ang Team Falcon. Ang kasunod na nga lang din nila Escalera. Nakapag-flicker at makakaligtas mabas si Pew, pero mukhang hindi na nga lang din aabutin desisyon ng si Bat. Pero ngayon, ito muna yung desisyon nila. Good trade mula dito sa Twisted Minds. Nakuha naman si Few, pero mukhang Turtle ay sisibulan pa rin dito ng Team Falcons. May nabalibag na naman isa, Flap TZ with a kick. Pinalik na naman dito nila Flap TZ, the TZ Brothers to the rescue. Nandun ang pagsayaw. Andun yung mga electrifying beats. At si Escalera naman ngayon ang kanilang patutumbahin. Haji Z next in line. Ginaya na nga lang din yung ulti dito ni Cal TZ, but still Team Falcons sa makakalamang. Parang
ang hirap palang pumasok sa mga turtle take ng Team Falcons. Walang makitang panalo yung Twisted Mind sa mga maagang skirmish na nangyayari. All because of the crowd control coming and displacement coming from Team Falcon. Sumama si Super Marco, nararamdaman na yung bawas coming from the heavy crossbow, and yung pagsayaw coming from Kyle TZ, yun yung naging effective para sa kanila. Kaya kung titignan natin dito sa ating instant replay, this is the layering that we are talking about. Wala man si Few, their kit is more than enough to tear down James. At habang nangyayari yun no, at Athena, may kaganapan pala hanggang dun sa taas, oh. Gusto nila laging may ganap dito na nakikita natin for Team Falcons. Wala silang inaaksaya na oras, and especially onto the spacing. Flaptizi lagi may target. At kakasabi ko lang ng target, MP the King is down. May kasamang pag-agaw ng purple buff. At ayun na, ito na yung nightmare kapag may kalabang kang Joy. Yung nakalamang na ng konti sa'yo, tas nakatira na sa jungle mo, pero may nasipa dito. Ayun Easy pa. at pinalipag pa. Lahat na lang ng tumbling nakita natin doon. At napasama pa para kay Haji Z yung nangyari doon. Grabe, tatlong para tayo nag-volleyball, pero sariling katawan yung bola. Parang bumagsak na yung bola, spinike pa, blinak na lahat na ng ginawa. And kahit naka-purify si Haji, isa lang yung pwede niyang ma-purify dun eh. Kaya, Oo. and ang ganda nung layer na yan from Team Falcons. Parang ang volleyball, may receive, may spike, lahat na nang pwede nilang Yes. gawin. Pero as much as possible, nakikita rin natin ngayon parang malaya ang buhay ni Super Oo. Marco. At masamang pamitain to, no, if you're Yeah. Twisted Minds. Kung hindi napapatay si Super Marco ng early, kadalasan ay grabe talaga ang scaling. So far, one of the, for Savage, napakadami ng Maniac. Yung late game payoff talaga ng pagpa-farm dito ni Super Marco ay guaranteed. Ito yung masasabi mong gold laner na kapag pinakain mo ng early game, ay talagang bumubuhat ng late game. Parang ano yan talaga eh. Kagaya nga ng binanggit namin kanina, kapag ikaw ay may isinuksok, may madudukot, yun talaga yung investment na Yeah. meron sila kay Super Marco. For the rainy season, Yeah. kasi hindi naman laging panalo, laging paldo, pero dito maganda yung initiation ni Flap TZ, kaso medyo mahuhuli. Andito na nga ulit yung pagsunod. Gwen, ihiwalay doon sa eskalera, sinasalo lahat ng mga deadly grass, at nandun na nga ulit yung mga pagbagsak. Super Marco with a kill. Haji Z and eskalera! Mahahabol pa nga dito! Super Marco with a double kill. At mukhang ito na nga muli ang magandang trade-off. Hindi nga trade eh. Magandang pagkuha ng Team Falcons. Oo, turtle kills ang magiging trade lamang dito ng Twisted Minds ay yung Torre doon sa may bandang itaas, pero mukhang Hindi hindi pa pa ata. makakakuha ng isa. Isa Alaka! lamang kanya nakuha Bravo. Kyle TZ. Outplayed, kailangan mo ng tumakbo! Si Outplayed pa ang ma-outplay dito. May kasama pang recall. The TZ Brothers is alive. Oh man, Grabe. 5K gold lead, Auntie. Looking at the items, sino ba talaga ang halatang lamang na ngayon? Yung Team Falcon, kung makikita nyo, yung lamang na meron sila in terms of items, mas mahal. Yung mga items na meron sila, Holy Crystal is the most expensive item right now if you are a mage. And meron na niyan ngayon, itong si Kyle TZ. Oo. Pero so ngayon, ito rin yung medyo pricey na move para dito sa Twisted Minds. Boy, si Ogwen. Sila sumusugal na nga lang dahil humahabol doon si MP the King. Ogwen is down. Kyle! Kyle doon sa pinakalikot na target doon. Sila Haji, Z and Jace, napakasakit. Andun na mga free hit galing kay Super Marco. Aatras ng konti dito ang mga members ng Twisted Minds. That was honestly amazing coming in from Twisted Minds. Laki na ng lamang ng Team Falcons, pero nakahanap pa rin sila ng malinis na pitas at walang trade na nakuha para doon. Mukhang ito na naman tayo, mid-game, signs of life mula sa Twisted Minds. Nakakaramdam tayo ulit ng isa pa nagbabadya na sipa dito kay Flap TZ. Ready na yung Wave to Dragon. Pero nice na nakita natin tinarget niya na rin dito yung isang torre at hahabol dito si Kyle TZ kay Escalera. Pinagsasasalo, ando na Kaya pagsaya. Universe? Hindi na nga lang din makakaligtas pa kahit Oh, wow. na may nagbabadyang habol. Revitalize plus the glorious pathway at may Hillion parehas, hindi pa rin kaya. And that is a problem kung yung tangke nyo mismo hindi na kayang tangkihin yung damage ng damage dealer ng kalaban. For Team Falcon, they need to continue rampaging against Twisted Minds. But for MP the King, kailangan niyang mahanap yung mga opening. Kagaya ng nahanap niyang opening nung napabagsak niya si Ogwen Oo. in the previous skirmish.
either Few or Super Marco, yun lang yung kailangan niyang tantusan. Medyo mahirap na ito for Twisted Minds as the first Lord of the game spawns. 7K ang lamang ng Team Falcons. Ogwen ay nagbabantay lamang ng mga entrances ng Lord Pit na ito. Escalera man ay nakapasok, mukhang magbibigay siya ng espasyo for Twisted Minds na makapasok kahit na papano. Naghahanap sila dito ng target. Ogwen, merong unstoppable force. Escalera ang tatargetin. Medyo atras. Calteezy, sumusugod sa 4. Nandun agad ang sayaw. Pero for Escalera, maaga ring nalatag yung kanyang carpet dito. At ang laking bagay nun kasi kung ikukumpara yung cooldown ng Electrifying Beats, parang ang laki ng diferensya nun sa Glorious Pathway, no? Yes, I think Electrifying Beats will be up the second time na magkaroon ng Lord Siege. Whereas, for the Glorious Pathway, medyo mas matagal. I think more than 30 seconds. Ito na nga, meron ng Electrifying Beats ulit si Kyle TZ. So yung burst na meron and yung CC immunity dun sa pagcast ng Electrifying Beats, for sure meron na siya. Oo. At itong Lord ay mukhang hindi pa ititake ng Team Falcons. Silipin natin ang items ng bahagya. Yung Joy ay napakasakit na talaga. Mayroon pang Wishing respect, may Lantern. Wishing Lantern pang kinuha. Kaya naman pala pumuputok yung mga tanks ng side ng Twisted Minds. And finally, they're starting the Lord. Nagpakita din kasi yung Moskov sa taas. Kaya ganun din katapang kanina si Calteezy na umuna di ba? Una-ulo, Anak, kaso andyan na sipa. Si Escalera na naman na nanlalambot sa harap ng Team Falcon sa mawawala. Palumag Joseph Lap, man. Nag-practice mag-Joe. Pare-pareho Grabe. silang pwedeng umandel ng hero na ito. And just imagine, no, ang ganda lagi no sequence silang dalawa ni Ogwen. Oo. Kanina, pinag-usapan natin yung Electrifying Beats. I think nakaka-help din yung temporal rain na meron dito. Itong si Kyle TZ, si MP The King ay hindi magiging enough ang damage output para pabagsakin si Flap TZ. Because now, I think with this 8.3k gold lead, enough na yung defensive items na meron si Flap. At last game, hindi nagamit ng Team Falcons para kumuha ng inhibitor turret against Twisted Minds sa kanilang pinakaunang Lord. And maybe natuto na sila doon at mas malaki ang kanilang gold lead ngayon. Big chance na makakuha ng inhibitor turret dito ang Team Falcons. Looking at the defenses of Twisted Minds, maganda din na may Eternal Guard si Haji Z. Yeah. Maganda tong pang-clear of Everman, pero ito na nga lang din ang pamumuro ng Team Falcons. High risk, high reward, pero naging high risk, high blood yung ibang mga members dito ng Twisted Minds. Dahil sa ngayon, sila yung mapipilitan na dumepensa. Isa para sa isa ang babagsak, dalawang rover ang wala. But still, makikita natin na magandang depensa para sa Twisted Minds. Oh wow, great defense na naman para dito sa Twisted Minds. Natapos na ang Lord push at wala pa ring nakuhang inhibitor turret ang Team Falcons. Medyo naging aggressive doon si Ogwen. The intention was there, kaya lang 4 lang Ayun sila na. doon. Kasi nasa taas pa si Kyle TZ nung sinubukan niyang mag-set up. Kaya naman hindi nag-effective ang kanyang ginawa. Ayun, no? Grabe rin si Calteezy dito, no? Anong shadow? Ang ulti. Wala siyang paki kung may multo man. At napakababa na rin kasi ng cooldown ng Electrifying Beats. A massive 10k gold lead ang ating natutunghayan ngayon in Team Falcons' favor. And tignan natin ang ating gold difference. 3,000 na ang lamang dito ni Joy against the Hanzo. Wow. Talk about that. Isang buong item na yan eh. Yep. Holy Crystal na yan, men. And yun yung sinasabi natin kanina, no, na in terms of lead, because mas malaki yung lead na meron itong si Kyle TZ against the Hanzo, which is understandable kasi yung Hanzo hindi nagkakaroon ng espasyo, mas masakit yung damage niya. Pero andito na nga lang din ang ibang mga members sa Twisted Wow. Minds. Buong akala nila may mahuhuli na sila, pero mukhang sila pa ang masuhulihin dito. Nila Ayun lang. naabutan si Escalera! Super Marco with a super kill. At nandito na nga lang din ang Ogwen. pagsugat. Unstoppable force, wala na yata pa makakapigil pa sa kanya. Si Aubrey mawawala na nga lang. Hello! Down to the front, making it a double kill. Let's make it a triple kill pa nga. Chase with a shutdown kill. Pero 4 ang nawala para dito sa kupunan ng Twisted Minds. Nag-init ang TZ Brothers. 2 ang nawala para sa Falcons. And for Twisted Minds, 1 lamang ang dedepensa. Naku. 5 segundo para kay Escalera. James kontra sa 3. Ano kaya ang gagawin niya para makadepensa dito? Diretso lang ang tingin. Gustong-gusto niya i-clear to. Nag-aantay siya na makakasama. Mabubuhay naman na si Escalera. So still, makakahinga pa kahit papano dito ang Twisted Minds. Oo. 3 inhibitor turret, anti at magkakalord pa. Luging-lugi ang Twisted Sumibat! Minds. Oh, Sumibat! sumama! Nandito na! Sumalubong! Palaban! Nandito na nga lang din na maganda Palakpak! na ay, mga ultimates. Kaso nga Outplay! lang si Outplay naipit. At nakuha rito nila Super Marco Oh my Escalera. gosh. The only man remaining dito may bandang Jungle Cup ay tatanggalin na rin with a triple kill ni Super Makmak!
They took the gamble. Binato ni Outplayed ang Spear of Destruction at sinugal nila ang larong ito. Ngayon, magbabayad sila ng presyo. Mapipitas nga ba ang bulletproof na si Marco? Medyo mas mataas ang presyo dito dahil nandito nakatutok ang mga Falcons. Dire-diretso lang ang tingin. Tinanggal na rin si MP. Nakinga, GC is the only man left. Pero diretso lang ang tingin. Team Falcons securing a sweep. At para sa second match ng hapong ito ay sweep na naman ang ating nakita. Team Falcons ang nanaig against Twisted Minds. Almost but not quite. Yung huling sequence na ginawa ni Outplayed na isinugal niya ang lahat, unfortunately, hindi pa enough yung kit na meron siya na micro, na macro sila ni Super